It was Holy Week when we passed this church and saw an old man sitting on a tin can. You can see him regularly in this part of the church wearing the same clothes. Next year, don't go this time. The only way for him to survive is to ask some money from the people who's attending the mass. The only treasure he has is the little box. He used this box to be able to beg for some money. We approach him. Ano pong pangalan niyo? Puso. Ilang taon na po kayo? Mga 80 na. 80 years old na. Gano'n kadalas po kayo nandito? At tuwing Sabado at Linggo lang. Pag mga may misa dyan, Linggo, gano'n. Saan po kayo nakatira? Wala akong bahay kung saan na lang ako abutin ng dilim, gano'n. Asan po yung asawa ninyo? Patay na siya. Meron ako anak pero ayaw ko na lang lamang na makabigat sa kanila. Kaya nag-iisa na lang ako. Ano po dala niyo dyan tayo? Flashlight, saka There is also a flashlight that he used to serve him a light during nighttime. Ano po yung gagawin niyo sa pera tayo? siyempre bibili mo lang ng pagkain, ganyan, pangangailangan sa pasarili ko, ganyan. Hindi po ba kayo nahihirapan na wala po kayong bahay? Hindi naman, sanay na ako mag-isa. Paano po kung umuulan tayo? Nakikisilong na lang ako, halimbawa, mga kaibigan, ganyan. Dito, kung saan na lang abuti ng dilim, gano'n. Ilang beses po kayo kumakain tayo sa isang araw? Dalawa. Isa sa tanghalian, isa sa hapunan, gano'n. Gano'ng katagal na po kayo dito tayo? 10 taon na. Ilan pong mga anak niyo tayo? Tatlo sila. Nasaan na po sila? Ang iba nasa Binangonan, Rizal, Pampanga, Bulacan. Hindi po ba kayo nagkakasakit? Hindi naman, kaya ko naman ang ano. Paano po yung Hindi silang katuwag. lamig po? Nakakayanan ko rin dahil kondisyon naman ang katuwag. Kumain na po ba kayo ng hapunan? Hindi pa nga ako kumakain ng hapunan eh dahil Iimbitahan po namin sana po kayo kumain po sa labas. pwede naman. Pwede pagkatapos na lang ng misa. We wait for him on the corner of the church. We know that a simple dinner, we will be able to make Daddy Fonso happy. Sadly, at his age, he's still working on the road, begging for some money for living. And he has been homeless and alone for a long time. In this place, there's a lot of wealthy people. As you can see, there are people also selling some pagita in this area. We have different stories in life, and this story is about Daddy Fonso. After the mass, we went back to Daddy Fonso to witness how he earned money.
Ano yun? Besit sa kanila. Maingay. Many people already knew him because he's been doing this for a long time. And these people are giving him donation when they passed by to Daddy Fonso. Maybe because of difficulties in life, his children is not able to get him a shelter. The clothes he was wearing is actually donated by a man who's working on a corporate road 2 weeks ago. Daddy Fonso told us that he actually didn't want to beg, but this is the only way he knew for him to live. Tapos na yung misa, sasamahan namin si tatay para kumain. Tara po. Tapos na minsan. Ito lang yung inupuan ni tatay. Isang lama. Ito, lalagyan na niya ng pagkain tsaka ng inumin. Lalaglag. On our way to a fast food restaurant for dinner. His eyes are already blurry. It is not safe for him to walk alone in this kind of place. Daddy Fonso is so happy because it was his first time to eat in this kind of fast food restaurant. Dito na po tayo sa kakainan natin kasama si tatay. We ordered immediately after we accompanied Daddy Fonso in the table. Magkano po kinikita niyo tayo? Mga 500. Pinakakasura sa buong linggo na yun. Saan po kayo kumakain tayo? Diyan sa may karinderya. Mga ano dyan, mga iyo-iyo na upuan ng ulam dyan, mga isda, ulam. Minsan mayroong mga ulam ng kahoy. Ito na po tayo. Isok ka rin tayo. Tapos naman tayo take out po para pagkain ng mamaya po. Pag-abuto po kayo. Ano po kaya tayo? Tapatan. Masarap po ba tayo? Kain po kayo marami. Because of the hot weather, Daddy Fonso finished 2 cups of his drink. Tay, kayo ng soup. Tay, ito po, soup po yan.
It was nice to watch him while eating. I feel like I was his grandson at this time. Tay, saan po kayo nakatira dati? No, Paranaque. Diyan ako lumaki eh. Diyan din ang mga magulang ko sa Paranaque. Ba't po kayo nawalan ng bahay, Tay? Kasi ang may-ari nyo, mayaman. Ay, siyempre, kailangan na nila yung lupa na yun. Pati mga kapitbahay namin. Parang hindi na merge po. Kaya po, sa pumunta taon na po kayo dito sa pagpilihan sa bahay. Oo, hindi mo ulit. Kapag tapos po yung mga anak mo, Hindi naman, hindi ko na pagtapos kasi nga short sa pera. Pag i-college mo ba yun, hindi na kaya dahil high school lang. High school lang natapos. Tapos nag-asawa na sila, naiwan na lang ako mag-isa. Tay, may naipon po ba kayong pera nung nagtatrabaho pa po kayo? Hindi ako napag-ipon ng pera kasi nga siyempre, kung mag-iipon ka, di unahin mo na pamilya mo. Wala po kayong pension? Wala, hindi ako nagkaroon ng SS, wala. Kasi hindi naman ako trabaho sa gobyerno eh. Ang trabaho ko sa asinan lang. Sa bukid, yan. Kung sa gobyerno, maring mga pabrika, maring magkaroon nga ng SS. Kasi makakaipon ako talaga na. Masino pa naman ako sa problema nga hindi kasi sa yung kinikita ko, kulang pa sa pamilya. Kaya hindi makaipon. Walang naipon. Wala po ba kayong balak na umuwi po sa anak niyo po? Ay, wala na. Kasi kaya ko naman mag-isa Wala na akong balak na malapas sa mga anak ko. Kasi total naman nasa na sila nasa kunder na sila nasa mga pamilya na sila. Nakaranas na kayo ng bagyo, Tay, na wala kayo nasisinulungan? Oo, nakaranas ako noon dahil hindi malaman kung saan ka nga sisilong dahil bagyo eh. Siyempre, bagyo. Yun, yung sinasabi ko sa'yo na nakaranas ko sa talagang walang-wala. Siyempre, sinong pag-ano mo dahil bumabagyo? Wala ka ba lang malapitan, ganyan. Talagang dumanas ako noon. Sa hirap. Ito po, Tay. Huwag mo na lalagyan na isto. Nasisibi ako ba isto? Oo, talaga yun. Mamaya may yelo. Nabusog po ba kayo? Salamat sa pagkain na... Yung pagkain po, galing po yan kay Sir Mark at Ma'am Rhea. Salamat naman sa kanila. At Kila Mark at Rhea ba? Rhea po. Rhea. Salamat sa inyo, Rhea, Mark. Tapos Tay, hindi pa dyan tatapos. May pinabibigay pa po sila Sir Mark at Ma'am Rhea. Salamat na rin sa sobrang binigay sa akin yan. Para po sa pang-araw-araw. Para sa pang-araw-araw. You can see to him how happy he was after receiving the cash. Ito Tay, may take out po kayo.
Para po mamaya pag nagutom po kayo. Because it's already late and dark outside, we decided to bring him to the place where he sleeps at night. He told us that he doesn't want to live in a home for the aged or any other government and private institutions caring for people like him. He is very thankful for all the blessings that he received today. Diba meron mga upuan doon? Yung Christmas tree, bakal yung tawad-tawad. Doon lang po kayo. Doon lang ako, oo. This is the place where Daddy Fonso sleeps at night. There's no roof, no walls, the ground is dirty, and the roots of the tree serves as his pillow. Somehow, we are grateful to help him in our own little way. May it be a lesson to many. We should take care and never forget our parents, especially when they reaches this age. God bless.